Hi everyone! Ito nga pala ang ganap namin buong maghapon. First thing in the morning, inasikaso ko yung SSS ni Papa para sa kanyang retirement at saka yung mga iba pang benefits katulad ng PhilHealth tsaka pag-ibig na hindi namin nabayaran nung mga nakaraang buwan. Pagkatapos ko nga dyan, nagyaya si Bunso na pumunta sa likod sa may kambingan, dun sa may kambingan ni Daddy Ruben at mga manukan niya. Nakakatuwa nga tong kambing na to kasi ang laki niya compare sa mga normal na kambing. After nga niyan is naghanda na kami ng iluluto na pang lunch. Si Ruben na nga ang magluluto dyan, nagpatulong lang siya na maggulay. Ang iluluto niya is ginataang hipon with alimango. After ko ang gulayin yung sitaw at yung kalabasa, nilinisan ko na din yung hipon. Tinanggalan ko nga lang siya ng yung color black niya dun sa likod at yung parang bigote niya. Di ba kasi alam yung tawag dun eh. Ayan na nga yung alimango, nahugasan na din yan. At luto na nga ang ating ginataang seafoods. Kain tayo. At after nga nyan, gumayak na din yung bayaw ko kasi ngayon yung sa kanya ng barko. Magkukommute na nga lang sila papuntang Manila. Ihahatid lang sila hanggang Carmen. Sasama pa nga sana kami ni Nibes kasi si Nibes gustong bumili ng donut kaso hindi na kasya sa sasakyan kaya nagpabili na lang din kami sa kanila. Pinatulog ko nga ng tanghali itong mga bata. Paggising nila ng hapon, mga bandang alas 4, pinayagan ko na silang lumabas para maglaro at saka magbike. Usually kasi pagkatapos naming nanananghalian, pinapapasok ko na sila sa loob ng kwarto kasi sobrang init dito sa labas. Kaya hindi ko muna sila pinapayagang lumabas hanggang maghapon. Pinapatulog ko muna sila bago sila lumabas para maglaro ng hapon paggising nila. Ganyan nga lagi yung routine namin everyday. Pag tanghali, sa loob lang ng kwarto, tapos mga bandang 4 or 5, saka ko sila papalabasin para maglaro. Nung mga bandang 6 na nga is niyaya ko na silang mag-shower para makakain na din ng dinner. Una nga kaming naligo ni Kuya Nibes, sinunod ko na lang si Kuya Cliff. Dito nga kami kinananang nakiligo kasi dito may heater. Para hindi na ako magpainit ng tubig kasi si Nibes nangungulit na gusto na daw maligo kaya kako dito na lang kami sa kabila maligo. Pati si Kuya Cliff dito ko na lang din siya pinaliguan para mas madali at nagugutom na din daw sila. Pagkatapos nga namin ay niyaya ko na silang pumuntang kusina para makakain na ng dinner at para makauwi na din. Sinigang na isda nga pala yung pinaulam ko sa mga bata. Sinubuan ko na lang din sila para nakakain sila ng maayos. Yan nga, tuwang-tuwa nga si Nibes. Siya pa nga yung pumindot dyan sa cellphone. Gusto niya nakikita siya sa camera. Habang pinapakain ko nga sila itong si Nibes nangungulit. Yan, pati si Kuya Cliff. Nung nakikita niyang may camera, nakikikulit na din. Sa pagpapakain pala sa kanila, hindi ko sila laging sinusubuan. Minsan, sinasandukan ko lang sila. Tapos, sila na yung bahalang kakain. Minsan naman, sinusubuan ko talaga lalo kung napapansin ko na walang ganang kumain, lalo na si Cliff. Talagang susubuan ko siya para marami siyang makain. May time kasi na mahinang kumain talaga si Cliff. Mas gusto pa niyang kainin yung mga biscuits tsaka mga cupcakes. Hindi katulad ni Nibes na kahit na konti lang makain niya, at least si Nibes dumidede pa kasi. Kaya kung minsan, kung hindi mo susubuan si Cliff, hindi talaga yan kakain kahit nasandukan mo ng pagkain niya. Yung ulam lang yung gagalawin niya, tapos konti lang. Kaya kailangan siyang subuan. At nangungulit pa rin nga itong bunso ko. Katatapos kong nagpamassage, brown out pa rin. Matutulog na sana kami kaso mainit pa sa loob. Ayan, dito kami sa labas. Ayan, at sa wakas, nagkaroon na rin ng kuryente. Makakatulog na ng mga ayos tong mga bata. O, say good night na. Good night, everyone. Good night.